ang mensahe kadalon sa mga alagad sa pag-challenge sa amon sa Panginoong Diyos ang kaluwasan sa mga bisita nga arid ni subong. Lord God, magtipig sa mga kauturang nagapakari. Kag Ginong Diyos, magatag sang revival sa bugos nga adlaw. Tugan sa matanan, Jesus' name, Amen. Okay, palubukas sa inyong hymnals, page 64. He ransomed me. Page 64. Okay, kanta tunog. Page 64. Sing! There's a sweet and blessed story of rise who came from glory, Jesus to rescue me from sin and misery. In loving kindness sought me, and from shame had brought me home. Hallelujah, Jesus ransomed me. Hallelujah, what a Savior who can take a poor sinner, live him from the miry clay, set them free. I will ever tell the story, shouting, glory, 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 hallelujah, Jesus ransomed me. From the depth of sin and sadness to the height of joy and gladness, Jesus lifted me in mercy full and free. With his precious blood he bought me with, knew him not his own mind. In love divine he ransomed me. Hallelujah, what a Savior who can take a poor sinner, living from the miry clay, set them free. I will ever tell the story, shouting, glory, 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 hallelujah, Jesus ransomed me. From the throne of heavenly glory, oh, the sweet and blessed story, Jesus came to live the lost and sinner woe. Into liberty, all glorious trumpet, oh, glorious evermore rejoicing here below. Hallelujah, what a Savior who can take a poor sinner, living from the miry clay, set him free. I will ever tell the stories, glory, 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 hallelujah, Jesus ransomed me. By and by with joy increasing and gratitude unceasing, lifted up with Christ forevermore to me. I will join. The King of love he ransomed me. Hallelujah, what a Savior who can take and pour the sin, live him from the miry clay and set him free. I will ever tell the story, shouting, glory, 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 hallelujah, Jesus ransomed me. Amen. 176. 176. Amen. Arana, he is able to deliver thee. 176. Sing, tis the grandest hymn to the ages run, tis the grandest hymn for a mortal time, tis the grandest hymn that the world has sung. Our God is able to deliver thee, he is able to deliver thee, he is able to deliver thee. By the sin of rest to him, for rest our God is able to deliver thee. Tis the grandest hymn in the earth or made, tis the grandest hymn for a mortal strain, tis the grandest hymn till the world again. Our God is able to deliver thee, he is able to deliver thee,
is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest thing, let the tidings roll to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, and will make thee whole. Our God is able to deliver thee. Come on! He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. Thank you. Palihog po po. All right. So once again, good morning. Good morning. I need your attention now. Amen. Stop giggling. Okay. Untat na sang sagad hulag-hulag kay do mga ulod ka mo sa tunga sang. Okay. So this time mag-recognize kita sa aton nga mga guests sa Siningaaga. And pangabay namon pagdalawag ang ngalan sa amon mga dinapit no sa Siningaaga. Pangabay namon sa pagtindog hindi ka mo magkahuya. Amen. Una naton nga guest, pangabay naton si Miss Pearl La Chica. Pearl, all right, welcome gid bisita sang group 2. And then another one si Mrs. Arlene Serrador. Arlene Serrador bisita sang group 3, okay? Anak ni Nanay Anyolina. And then another one si Miss this is Ayen Joy Pacardo. Ayen Joy Pacardo. Okay, bisita sang group 3. Okay? So, amo lang ning aton mga bisita? Wala na? Okay. So, keep on no inviting kada grupo. So, help your group nga mag-grow ka mo spiritually and then mag-grow ka mo numerically. Okay? Kag, of course, kung anong growth ang inyong nga grupo, ara man na kung paano ka mo nag-grow spiritually. Amen. So this time, magatindog ta, wala na? Okay na? So kung wala na, magtindog kita and let us sing our welcome song and let us welcome one another. Okay? Welcome na ito ng aton mga guests at the same time, ang tagsa-tagsa. Amen? Be a blessing. Amen? Bisan sa pangamusta na lang, be a blessing. Bisan sa pagyuhom na lang, be a blessing. No? Alright. Why man diguro sang may Bell's palsy? Ang wala gayuhom, balatian nun ina. Oh, kay kung wala ta balatian, mayuhom ginta mo, no? Ang tao nga may Bell's palsy, wala na sa gayuhom kay wala reaksyon ng iyang face muscles. Pero kung normal ka, mayuhom ka gid, okay? Bisan ungab pastor, bisan ungab. Bisan tahang pastor, bisan tahang. Oh, smile. Everybody now sing, welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. Turn around and shake hands with a smile. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay. Amen to? Amen, amen. Ligaya ng buhay. Amen. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Welcome, Nay. Amen. Ligaya ng buhay. Okay lang mo. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here.
Amen, amen. And welcome here. Welcome sa inyo. Alright, so hindi tayo maubos. Gusto mo karon maubos, bantay ka to sa pertahan pagkatapos, no? You may take your seats. Thank you very much. Welcome everyone. Amen. Okay. So try to enjoy our worship sa siningaga. Kadto ta sa mga celebrants naton, March 22 pakadto sa March 28. Alright, sa 24 birthday ni Sister Jerome. Sister Jerome din na, Sister Evelyn, Herida, Baudungan sila, Inguday lang sila. Birthday man ni Sister Geraldine. Puro taga NHA. And then, sa 22, subong birthday gid ni Attorney Jiwinil, no? Pero wala di siya ato siya sa Manila. Ang mga may access kay Jiwinil, okay? Attorney Jiwinil, i-message nyo lang sila sa ilang birthday. Then also si Princess, anak ni Brad Marshall, kay birthday man niya subong. Okay. Kaya ang pinakagwapo sa mga may birthday. Sa March 28, Toto Jarek. Di na sa? Pinakagwapo kaya. Ma-object mo, pinakagwapo gin man, no, sa ilaw. Alright, sino pang may birthday? Sino pang may birthday? Si Toto Jeric. Duha na sila gwapo, si Jeric at si Jeric. Alright. Amen, amen. Okay. Sino pang may birthday? For this week. Okay, wedding anniversary. Sinong may wedding anniversary? Okay, di siningaan si Mana na tuon, sangging kasal ka mo. Ang iban sa inyo nahuya magpa-recognize. Balo ka mong blessing diri, maprihan ka mo. Amen? Maka-pray kita para, hindi man kami manukot nga pamahawan nyo kami. No? Hello? No? Ang importante diri mapasalamatan tang Dios, maka-pray kita para sa inyo. Amen? No? Makakalipay kita upod sa inyo. No? May handa kag sa wala, importante nga pasalamat sa Dios. Okay? Kung may handa, kung may ara, handa. Kung wala, enjoy lang yapon. Amen? Kung may ara, handa. Kung wala, kanto sa may handa. Okay. So, why na? Wedding anniversary, why naman? Sige, kung wala na, magkanta kita sang aton nga welcome song, birthday song, okay? Everybody now sing, Happy Birthday. Sige, happy birthday. Happy birthday. Amen. Happy birthday, Sir Gerald. To you, sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Okay, this time let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you and we praise you for another blessed year nga ginhatag nimo para sa amon mga celebrators. Salamat ginamay sa kaayo mo sa amon kabuhi. Bisan pa sa kaluwasan nga wala nimo ginabawi. Salamat ginamay sang imo Ginoong mga tinutuyo sa tagsa-tagsa, and it is always the best. And I am praying, Lord, nga padayon mo buligan ning amon mga celebrants nga ang ila kabuhi fully ihatag nila sa imo, paggamit sa imo Ginoo. For the best life is that life being surrendered and is giving the best para Ginoo Lord God
kay mayaan sa imo ngalan. I am praying ang ilang mga heart's desires ihatag nimo lihog, buligi sila sa ilang mga handom, i-take care ilang mga panimalay, sa mga may panimalay ng mga celebrants namon, as well as ang mga desires Ginoo i-grant nimo lihog according to your will. And Lord, special nga kalipay hatag sa ila special nga adlaw. Ang liwat ang tanan nga pagdayop salamat balik namon sa imo, in Jesus name we pray. Amen, amen. Okay, so thank you and happy birthday sa aton mga celebrants once again. Okay, and God bless you. Now, kadto ta sa pila naton ka mga announcements, pila naton ka mga announcements. So, pag-pray naton lihog, no? Pag-pray naton ang aton nga mga activities. Amen? Sa sunod nga semana kay holiday man na, no? Instead nga way mga muhimo onto sa inyo balay, we will have an activity, no? Huwebes sa Biyernes. Amen? So, i-finalize naton no, sa group chat, pero at least napabalo ka mo, no? Either Huwebes, diri lang para lang sa aton, ang fellowship, pagka Friday, ma-join ang mga Highwaynians naton nga available, nga mga, nga mga mission, no? Willing to sila, kay na istorya naman namin sila sa Ladies Fellowship. So, salamat sa Ginoo sa pagtipig man sa Ladies Fellowship. Kaya dito sa Kalinog, perti kasaldiya sa ila, no? Wala lang to si Inday nag-upod kay lapito sa Damo Aswang, no? So, grabing ila walihay, igo sila katapos, 2:00. Siling ko ginaw mo, basta mga babayeng magwali. So, but anyways, no, they enjoyed and salamat no sa Ginoo sina nga ma-build up ang aton nga mga ladies, ma-encourage sila, no? Kag sa aton niya this coming Thursday, so i-finalize lang either amo ng plano Thursday diri lang sa aton, and then pagka Friday tingob, no? Kaya kung siling sa mga leaders, hindi sila maka-meeting maayo sa inyo gid kon Sunday, kay ginalagas lang ang oras ta. No? So, by Thursday, at least, no, makaangkon sang time nga maka-meeting gid ang grupo after sang aton nga general, no, sessions. Okay? May divided session kada grupo para nga maka-meeting kamo. Okay? And pagkaaga amo na siling ko by Friday. Okay? Tentative ni i-finalize lang nato ni. Amen? Pero basta amo nang matabo. Hello. Magluwas lang sa iban siguro nga naka-advance ka mo na schedule. No? Sinong may schedule na sa Biyernes Santo? Mapataltal. Okay. Kasayang malang ni nga ang iban sa inyo, magkinadto malang sa baybay, ang baybay ni pagperte ni sa pagkagutok, no? So, wala ka man may makuha no? Basi ka kita ka pa kontra, no? Malumos ka pa. So, diri kita, no? Kag tuon ta, amen? Para mabuligan kita, kag mag-close ang tagsa-tagsa. Okay? So, muna ipag-pray na ton. Kag i-pray nyo man, kay before that, no, medyo sako-sako sila nga si man dire kay ang family ni nanay, ni Mrs., mga taga Leon, no, mga utod niya, kay nablusan niya, makadto di sila. No, overnight di sila duha ka gabi. So, pag-pray na to, no? Huwebes, Martes, Miyerkules, diri sila pagka-Huwebes, mapuli man sila. So,
mga 25 kuno to sila kabilog, no? Mga utod ni nanay kag mga kinablosan nga iban. So, pag-pray naton kay hindi man na tanan sila mga pangwalihan naman na sila, pero hindi tanan makita naton man ang so it will be an opportunity also nga masiran sila. Kay Miyerkules na ari pa sila, maka-attend pa sila sa aton yung midweek service. Amen? So, pag pray ninyo palihugid. Okay? So, group 2, may meeting ka mo after the service. Group 2. Group 2. Okay? May meeting ka mo after the service. Short meeting. Okay? Now, amo nang aton yung mga announcements. Karon sa hapon, 2:30 gyapon ang panghapon naton. Priyan tagid, no? Sa inyo bala area, kung sino mga lapit yung mga membro da nga daw galuya, kantuin nyo man. No? Kantuin nyo man, encourage nyo. Amen? Okay? No, kantuan mo na ton, Brad, daw galuya ka, Brad, daw. Gusto mo sulok-sulok ko? No. Okay? Encourage. Amen? Kay normal na nga galuya kita kisa, kay may mga problema ta nga ginaatubang man, kisa, ang init na notice nyo, no? Kung grabe ka init, daw gabigong ang ulo ta. Kag daw naluyahan ta maghulag. Isang utok ta, daw ay hulag man. No? So, muna isa daw katalamad mag-ano ni. Grabing init, no? So, but nami tani, kung anong init, dapat amo na tayo kainit sang aton espiritualidad. No? Oh, kung ano tayo kainit sang panahon, amo man na kainit sang aton espiritualidad. Kag prihan tagid lagunon sa Ginoo bangod sa sitwasyon naton, no, economically ang ekonomiya naton simpre apektado bangod sa grabe nga pagtaas ang mga gasolina, no, nadubli na. So pag-pray naton gid iya, ang kinanglanon tayo ma-build up sa aton ang pagtuo ta sa Dios. Kaya ang Diyos tayo ma-provide managyapon para sa aton, no? Ang kinanglanon talang ang pagtuo naton sa Ginoo nga malig-on kita. Iway naman ta may mahimo, no? Diba? Kung magsagad ta kinumod, gag magsagad kita muro-muro sang nagakatabo karon, so way matagyapon may mahimo, hindi man na magnubo. Ang i-pray ta, hatagan ta sang Dios dako nga pagtuo, no? Kag God will provide. Amen? Pag COVID to, galalain kita, pero why man tagin pabayaan sa Dios? Istorya ko kahapon ang ginabible studyhan naton namon danay sa Progreso, no, nakakitanay kami to kay kahapon nila mga alaga ni nanay, no, nagbakasyon nagkadto man di sang aga. Muna siling niya, grabe pastor, no, katabo subong. Siling ko, Brad, katumanan man nagyapon sa Bible. No, kinanglano na matabo parang Bible maging matuod. No, kag sa aton iya kalipay ta on the other hand nga nagakatabo ni kay nga aman, no, mapahanumdum kita nga ang pulong sa Ginoo tuod gid. No, wala gasipyat ang pulong sa Ginoo. And it's a wake up call on our part nga hindi na ta mag-usik sang panahon ta. Amen? Because nagakalatuman ang inamba sa pulong sa Dios. And the coming of the Lord draweth nigh than we expect. Okay? So, mas madali na gid lang. Now, let us pray for that. Amen? Ang pamasahe, masaka. Mga balaklon, masaka. Kung may salakyan ka daw, hindi ka na lang ganit. Malakat ka na lang. No? Magpailo-ilo kang 1,000 one way. One way na lang. No? O 2,000 ginang inanglanon mo para sa round trip nimo, no? Sa back to back. Sa nga siling pa sa amigo ta sa back to back. So anyways, pray naton nga malig-on kita. Kag dito man discourage, no? Continue kita ya bulahan ta, pero mga tawo mas labi na gid ang mga tawo nga wala sa Ginoo. Sila niya mas makaluluoy gid ni sila ya. Nga aman. Siling ko kita ya ano man ang sitwasyon, providean man lang tagyapon sa Ginoo. Hindi tayo pabayaan sa Diyos. Pero yung mga tao, wala na sila Ginoo, pambihira. So, let us continue, no? Be faithful sa pag-reach out. Amen?
mag-grow pagid kita numerically. Okay? So, group 1, may short meeting man kamo group 1. Okay? Group 1. Okay, may short meeting kamo upod sa inyong leader of short meeting after the service. Okay? So, muna ang mga announcements naton. Damo pa ta mga mga concerns pero hindi na naton ma-take up ni tanan. Sa aton prayer meeting, no, kada Sabado, na we have a longer time para sa mga concerns, mga requests. So, please pray for our church. Amen. Pray for our goals. Okay, that no matter what, padayon tayo nga magpagamit sa aton Ginoo. Okay, mga masakiton ta mga kauturan, dalo naton, no? Mga medications naton nga ang Dios ang magpakamayo sini. Okay? All right. Now, pray one for another. Encourage one another. Okay? Di maghinisaay. Okay? Di mag-inaway. Okay? Huwag gina may mabulig. Pray one for another and let us support one another, encourage one another. Okay? Now this time, magatindog tapalihog and let us sing one more song and then the choir will come sa paghatag sang ilagin prepare nga ambahanon. Okay? Magakanta kita palihog, buksan naton ang aton mga Biblia. Alright? Song number 120, Sweet by and by. Sweet by and by. Daw kapait subong sa mga sitwasyon sa kalibutan, pero agi lang na. Amen? Sweet by and by, 120. Everybody now sing, there's a land that is fairer than day, and by faith we shall in afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh nor the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Last stanza. To our bountiful Father above, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. Come on. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Yakanta pa ko gani ka pungko na kamo na no man. Oh, patapusan nyo na sure. Amen. You may take your seats.
Sound check. Sometimes does it seem too good to be true that God's only Son lived and died just for you? Is it hard to believe that His love's really there? In spite of your sin, He continues to care. I don't know what a sinner you are, but I know what a Savior He is. I don't know where your feet have taken you, but His climb up Calvary's hill. I don't know what kind of words you've spoken, but His words were, Father, forgive. I don't know what a sinner you are, but I know what a Savior God is. Sometimes does it seem you've wandered so far, you'll never get back to your place in God's heart. Don't you know that He waits for the sound of your prayer? Just whisper His name and you'll find that He's there. I don't know what a sinner you are, but I know what a Savior He is. I don't know where your feet have taken you, but His climb up Calvary's hill. I don't know what kind of words you've spoken, but His words were, Father, forgive. I don't know what a sinner you are, but I know what a Savior God is. Oh, what a Savior! Oh, hallelujah! His heart was broken on Calvary. His hands were nail pierced, His side was riven. He gave His life's blood for even me. I don't know what kind of words you've spoken, but His words were, Father, forgive. I don't know what a sinner you are, but I know what a Savior God is. Oh, what a Savior. Sound check. Alright, salamat sa Dios. Amen. Muna gani Sunday school naton, ginakilala naton ng aton Ginoo. Because the more makilala ta siya, the more magabayan kita sa tama nga pagkabuhi. Alright, group 3. Okay. Group 3, may meeting man kamo after the service. Ha? Oh, group 4 man. Suno-sunoan.
Sa bagay, wala man sang sala nga manuno, basta insakto lang, ano. Budlay man lang manuno ka, sala pa. Oh. Okay. Nanuno ka na gid man lang, insakto na. No? As you come, let us take our special offering para sa aton nga, no? Para sa may birthday naton, kag para sa electric bill naton. Alright. Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much sa privilege nga liwat maka-extend kami sa ngamon support sa ngamon Ginoo, pagpakita sa ngamon pagtuo, pagpalangga sa imo. And this is part of our faith sa imo Ginoo Amay. And we do praying padayon mo padako ng pagtuo sa imo mga anak because kinahanglanon gini para Ginoo Amay nga hindi kami magiging negative kundi Lord God makita namon ang positive nga resulta sa ngamon Ginoo Dios yung pagpagamit sa imo. Ikaw nakabalong panumbalik sa manahong pinilo sang pagpakamayo kang magpakilala sa imong kaugalingon o Dios nga nabase sa imong mga pulong sa tagsa-tagsa nga nagatuman sa imo. I believe nga ang personal nga experience namon will affirm Ginoo Lord God sa credibility nimo pagi sa imong mga pulong. Liwat, tanan pagdayap, salamat, balik namon sa imo in Jesus' name we pray. Amen. God bless us as we give to the Lord once again. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving. Gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving. Amen, amen. Giving gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving gladly, giving day by day. Giving gladly day by day. Hatag na malipayon. Nga malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving gladly. Giving gladly day by day. All right, so thank you for giving to the Lord. And this time, makadto na ta sa pinaka-highlight, no? Kung sa boxing pa, this is the main event sa aton pagpanimbahon. Baptists not only love singing, but we love most of all the preaching of the Word of God. Amen? And ibutangin naton sa aton mga tagipusoon kung ano ka-importante ang pagwali sa pulong sa Dios. And do your best, nyo ma-absorb ang pulong sa Ginoo. You may not realize that you will need it, no? But in the coming days, you will see kung ano ka-importante ang pulong sa Dios nga matun-an naton, because we will be confronted by a situation wherein kinanglanon ta i-apply ang prinsipyo sang pulong sang Ginoo. Okay?
And we praise the Lord for the freedom that we have. Amen. Nga makawali sa pulong sa Ginoo. Again, may I request everybody to please stand sa paghatag katauran sa pulong sa Diyos. Buksan natin in Revelation chapter 3. This is my message last Sunday afternoon. Okay, nagligad nga Domingo sang hapon. Pero duha lang ka point no ang amon nga na take up last Sunday afternoon, so I decided no I prayed to the Lord and I decided mga kauturan no the Lord led me nga i-continue tapuson ining preaching last Sunday afternoon, okay? So at least kamo nga aga lang nagsimba last Sunday ma-review karon ang outline. Okay? Nga natun-an naton diri. The same topic nato, no? God can fix our vision. Okay? Pero nag-focus kita. Sang aga, why? The question why. Okay? Sang hapon, how? No? How? Paano ma-fix ang aton mga problema sa aton nga palananawon? Revelation chapter 3, halin sa verse number 14 down to verse number 22. Basahon naton sandungan, okay? Paki-share sa mga wala Bible, okay? Kung makakita pa, kag makabasa pa, kung hindi na makakita, way na tamay mahimo, okay? Hindi pagpilita si Brad Antonio nga magbasa. Kaya bisan ano mo na kapilit nga mabasa siya, hindi gina makabasa. Okay? Si Brad Efren, no? Hindi na pagpilita nga magbasa kay hindi na sila kakita. Now, verse number 14 down to verse 22, magabasa kita, ready, go. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Arang eye problem, vision problem. Verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Loving Lord, Heavenly Father, thank you for thy word. Thank you, God, for your people, and thank you for the time we could have para Ginoo matuna ng imo mga pulong, mapakaon namon mga kalag, matudluan kami, makorek kami, ma-challenge kami, and all that you want to do in our lives, Ginoong Dios, makaangkon kami sang positive kinuamay nga response sa imo nga mga pulong. Sa liwat, ikaw Ginoamay ang magpanguna sa amon, gamita ko boss mo nga alagad. I know and I admit my limitations. I am only depending upon you. And Lord God, palihog, ikaw ang magbutang sa tama matinaga sa baba sa imo alagad, nga maintsinihan sa tagsa-tagsa. And Lord, lambuta even ang nautlan sang kalagag espiritu sang tagsa-tagsa, wherein Ginoo, thy word will have an impact sa amon yung mga kabuhi. And it would have a positive impact, Ginoo, nga ikaw ang mahimaya, ikaw ang madayaw, and we will not regret that we became a Christian. Thank you so much sa kaayo mo. Thank you so much sa katuto mo. Dalayawon ikaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, palihog, balik na sa pagpungko. Madamo, gid nga salamat.
So sa nagligad nga Domingo, gintun-an naton mga kauturan ang topiko na hanungod sa vision. Bago lang, gin-mention akon si Bad Antonio, gin-mention akon si Bad Efren, o si Bad Efren. Okay? So, mga utod nato ni sila, si Nonoy Jeremy, alright? Mga utod nato ni nga may mga problema, si Toto Leo, no? Mga utod nato ni nga may mga problema sila sa ila panulok. May problema sila sa ila vision. Kag hindi mahapos mga kauturan kung may problema ta sa aton panulok. Ako kung wala antipara, hindi na ko kabasa sang gagmay. Kakita ko pero hindi ko na mabasahan ang gagmay na nga mga litra. Kinahanglanon ko na ang antipara. About sa lingon, there is already a problem with my vision. Amen? Makarelate sini ang mga may antipara na hindi lang pang fashion iya. No? Kundi antipara for necessity. Bagod mga kauturan nga, ma-aid na ang aton vision, ang aton panulok. Mabuligan. Now, kabalo ko mga kauturan, when we say vision, it does not only mean sang dreams or goals naton, but it also means sang understanding. Okay? Pag siling nga vision, ang buot silingon, naintindihan naton. Okay? Nabalaan nato, naintindihan ta. Amo na nga siling pagsiling sang Proverbs 29:18, for there is no vision, the people perish. Ang buot silingon sina, no, kung lang taon naton, but they that, ano ko no? May law na ang mention, nalipat ko sang term, no? The law, happy is he. Okay? Ang nagatalupangod sa pulong sa Diyos, malipayon siya. Okay? Abot sa lingon, ang mga naka-insyende sa pulong sa Ginoo. Ang mga naghangop sa pulong sa Diyos. Ang mga namati sa pulong sa Diyos. Okay? So kita naton mga kauturan nga ang tao malaglag kon kulang sa paghangop. Amo na nga akin ang lanon may ara ta tama nga spiritual vision, may tama ta nga paghangop, nga makita ta ang bagay, na kag maintindihan ta ina nga bagay sa kung ano ang gusto sang Dios sa sina nga bagay. Amo lang ginatawag nga vision. Amen? Nga paglantaw ta sa isa ka bagay, maintindihan ta kung ano na, anong buot sa lingon sila. Okay? Nga hindi ka maghambal nga ang series daw subay. Ha? Hindi ka maghambal nga si Superman ka. Oh, panulukan mo sa galingon mo si Superman ka, panulukan mo sa galingon mo ano? No? I mean panulukan mo sa series daw subay lang. Oh, di ba mo na no pag naka-drugs ang tao? Oh, hallucination na, it's not reality. Pero pag nagsiling kita vision, we will see it as it is. Makita ta siya kag mahangpan ta kung ano gid siya sa gusto sang Ginoo. Kaya mo na nga ang pulong sa Dios pag hindi ta maintindihan, malaglag, no? Without vision, the people perish. Malaglag ang tao pag hindi nila talupang doon ang pulong sa Dios. Kaya kung wala pulong sa Dios, ang pagtuo hindi mag-abot sa tao. Romans chapter 10 verse 17 sa Bible, ano ko no? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung ang tao hindi kabati pulong sa Diyos, kung ang tao hindi magtalupangod sa pulong sa Diyos, ang tao, mga kauturan, hindi makaabot sa pagtuo sa Diyos. Kung ang tao hindi kaabot sa pagtuo sa Diyos, ina nga tao, malaglagin na ang iyang kabuhi. Pag napatay na siya, may impyerno siya. Pero si diri sambang buhi siya, ang kabuhi niya na, magkabuhi niya siya sa pagkabuhi nga walay pulos. Magkabuhi siya sa pagkabuhi nga, hinulsulan niya pag-abot sang tiyon. Magkabuhi sa pagkabuhi nga maguba ang iyang kabuhi. Isang iban masiling lang na nga, ano na nang inyo da nga, mawinalihay na. They don't realize the value of spiritual understanding. They do not realize the value of having the Word of God. Amen? Nga kung ano kita mga kauturan subong, kung yaman sigurado kita sa langit, it's because of the Bible. Kung yaman tarong ng gunting ta, because of the Bible. Sa unang gunting mo daw, manok ka nga sinanggulan. Ha daw, dinosaur.
Daw rainbow ang ulo mo. You see? Di maintindihan. Right now, tarong na, gwapo ka na. Amen? Ha? Sa mga may buhok pa, sa mga wala na buhok, wala na problema. Oh. Makita naton, nakabalo ka na magbistis ang insakto. Mga kauturan, sa una, hindi ka kabalo magbistis ang tama. Hindi ka maintindihan kung ano kagid. Hello? Because of the Bible, nagtarong kabuhita, nagtarong gawita, kabalo na tas ang insakto, kabalo na tas ang sala, kabalo na kita magawi isang tama. Most of all, we are rescued from perishing. Where there is no vision, the people perish. Kung wa'y tapag-insyende sa pulong sa Diyos, ang kabuhita ipagamit sa saway pulos. Ang kabuhi naton mga kauturan, now, very important this tubangan sa Ginoo, but we need to have the understanding of the Word of God so that ini nga kabuhi will not be wasted. So that ini nga kabuhi hindi mausik, hindi mauyang, hindi masayang. Talaw ay kapilakad daw, igo ka mag-realize, gahuyo-huyo ka na. Huwag ka nang ipon, gatiko ng imo taluntod, gakurog-kurog na ang imo mga tuhod, hindi na mapuslan, balda ka na sa kasalanan, dito ka pa mag-realize nga importante gali, nga ang kabuhi tay hatag ta sa Dios, nga ang kabuhi tay pagamit ta sa Dios. Kasi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Siling sa pulong sa Ginoo in Ecclesiastes chapter 12 verse number 1, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days draweth nigh. Sa utang bata ka pa, dumdumang imo manunuga, hatagi sa lugar sa imo kabuhi, hindi siya pagpasipakpaki, hindi siya pag-isikway. It will only happen if you will have that spiritual understanding. Because if not, you will think nga ginahimo naton useless. Di ba? For many, ang aton pagsimba, way pulos. Usik sa oras. They do not understand nga ini foundation sa tama nga direction sa aton kabuhi. Nga mo ni ang kinahanglanon ta para maedukar ta, matudloan kita, nga magtarong ang kabuhi naton, magabayan kita sa tama. Amen. Ang simbahan sa Laodicea, simbahan ini mga kauturan nga ang mga miyembro problema. Why man sa simbahan nga why problema? Pero sa galibot ko kag dugay na ko nagapastor, damo ko nakita nga mga simbahan nga terrible gid ang problema. Nga ang mga miyembro ambot na lang sa pagkakarnal. Diri may ari man na di sa aton pero pasalamat ha. Nga minimal. Nga kung i-compare naton, boss, sa pagkalayo, gidya. And praise the Lord, in some of these churches, nagamit as ang Diyos nga maging channel of blessing. Na? Nagapasalamat sila, pastor, salamat sa wali, natudluan kami, and right now, nakita namon ang resulta. Very problematic ni simbahan sa Laodicea. Now, hindi lang problematic sila, very potential. Very potential. O lang tawabla. Basahin natin. Verse number, look at verse number 16. Verse number 17, I would say. Because thou sayest, I am rich. Mga ano sila? Mga ranon. Hindi pareha sa aton. Wala di sa aton, damo mga ranon. Sino yung milyonaryo? O, kita nyo, why? Why may mako ang milyonaryo? Sino yung pigado? O, why mangyapon? Kalabanan di sa aton, ordinaryo pigado ng mga tao. Pero simbahan sa Laodicea, ano sila ya? Mga manggaranon. Because thou sayest, I am rich and increased with goods. Gabugana. Mga negosyante ni sila. Kaya ang lugar sa Laodicea, bulawanan, na-mention diri ang bulawan. Telahan, negosyo nila, tela, raiment diri na-mention. Kag isa ka business nila, bulong sa mata. Aysab.
Muli gani nga nakita na kung mga kauturan, nga may problema ni sila sa vision. Spiritual vision. Gingamit isang Dios, no? Ang ilang physical nga business na nungod sa bulong sa mata ay salve, para ipakita sa ilang nga spiritually may problema ang ila spiritual nga panulok. You see, they lack the understanding of things that they should understand. Kag makita naton mga kauturan, grabing potential. Kita nyo, no? Bisan ano sa imo ka potential, kung hindi ka spiritual, masayang. Manggaranon sila. Gabugana sila. Kag anong hambal nila? 17, i-continue ta. And have need of nothing. Ano ko, no? Wala na sila kinahanglanon pa. Everything ara na sa ila. Siling sang iban, sana all. Di ba? Ara na sila sa punto sang ila kabuhi, nga grabe sila kabugana. Mga manggaranon sila materially. Wala na sila pangayoon pa, wala na sila kinanglanon pa. In terms of material things, everything ara na sa ila. Amagan na siling sang iban sa inyo kay siblang baw, sana all. Ha? Pero may problema sila when it comes sa spiritual. Ginsabdong sila dire sang Dios, kaginhambalan sila nga ano ko, no? Sa verse number 8, sa verse number 7, sa punta, and knowest not. Why kamo kinchindi? Why kamo kabalo? That thou art what? Wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Sila niya, napabugal nyo lang ang material. Napabugal nyo lang ang inyong material wealth. Malahalon ang inyong mga biste. May mga bulawan ka mo? Ha? Maayong business ninyo sa mata? Huwag ka muna kulbaan magka-problema sa mata kay may bulog? Pero siling sang Diyos, you are miserable. Spiritually, you are miserable. Spiritually, you are poor. Spiritually, you are naked. It was the opposite. Kabalis karan. And sometimes we are blinded. Magka-problema gin man ta sa panulok eh. No? Kung ang magiging priority naton mga kauturan, ang material nga bagay, mabulagan gin man ta. Nga sometimes sabi naton ang aton security ara sa material nga bagay. Ya kung damo na ko kwarta, no? Hindi na ko kulbaan, no? Kag may seguridad na gid ko. Di ba? Amo nang iban, hadlukan magsunod sa Dios, hadlukan maggasto para sa Ginoo. Why? Hadlukan sila mag-imol. Muna nami gani kung imol kita, kaya ano pang hadlukan mo nga mag-imol ka? Kaya imol naman yung daan. Ha? Amo na ko nang imol, mag-alam sa pulong sa Ginoo. Waay na naduga-duga, ya kay anad naman na sa kaimulon. Kung kisay ni mga tao nga may kwarta, amo na sila yung gadua-dua, kay nga aman, why sila na anad ya sa pigaduhon? You see? Amo nang iban, nangilin sila magatag. Why? Ang ila seguridad dar sa material nga bagay. Kitaya halin sang una. Why man ta seguridad sa material nga bagay? Ang aton man ni seguridad diyan, natuto kitaya magsalig sa Dios. Why man ta milyon sa bangko? Why man ta milyon nga property? Ang aton manggad ang Diyos. Hello? There is a problem with their vision. Pero may bulong. May bulong. Physically, may ara mga visual problem nga wala na solusyon. Para sa kay Bad Antonio, way na ni Chansa. No? Way na Chansa
their vision, how they look at things as it should be. Ang ila panulok, paghangop sa bagay, no? Sa paghangop nga gusto sang Dios. Ikisa, ang ilaya lain. Lain, ang ilaya, ang ila sufficiency, sa manggad may ara sila. Ang ila security, sa manggad niya may ara sila. Hindi amuna. Hindi dira ang aton security. Ang aton self-sufficiency, hindi dapat nakasandig sa material nga bagay. Dapat sa Dios. Kaya ang material nga bagay pwede madula sa aton. Pero ang Diyos, He is always there. Ara pirmi ang Diyos. Ang kwarta, pwede maubos. Kag ang kwarta, hindi tagid madala. Pag napatay kita, ang kwarta, hindi ta madala. Now, paano ma-fix? Paano ma-fix ang vision? Number 1, nagligad, no? Domingo nga hapon, sa mga naka-attend sa hapon, anong point number 1? How can our spiritual vision be fixed? By knowing God more. Halin sa chapter 2 sang Revelation, ang chapters 2 at chapter 3, ga-address diri ang Dios sa 7 churches sa Asia Minor. Kasimbahanan ni nga lain-lain ang ila karakteristik, ang ila spiritual condition lain-lain. Gindil sila sa Dios according sa ila spiritual condition. Pero kung na-notice naton, sa pag-umpisa, nakita naton ang Diyos ga pakilala. Sa chapter 2. Chapter 2, verse 1. Sa verse 1, ano ko no? Unto the angel of the church of Ephesus write, This thing saith he that holdeth the 7 stars in his hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Sino na? Ginapakilala sang Diyos iya kaugalingon. Verse number 8. And unto the angel of the church in Smyrna, sulat naman niya sa simbahan sa Smyrna, write, This thing saith the first and the last, which was dead and is alive. Sino na? Ang Diyos yapon, kapakilala siya kaugalingon. Verse number 12. And to the angel of the church in Pergamos write, This thing saith he, which hath the sharp sword with 2 edges. Kapakilala ang Diyos. Pag-abot sa verse 18, and unto the angel of the church in Thyatira write, These things, ano ko no? Saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. Pag-abot sa chapter 3, verse 1, and unto the angel of the church at Sardis write, These things saith he that hath the 7 spirits of God, and the 7 stars, I know thy works that thou hast. Sino na? Ang Diyos nagpakilala. Pag-abot sa verse 7, and unto the angel of the church in Philadelphia, ano ko no? Right, this thing saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Sino na? Gapakilala ang Diyos. Pag-abot sa Laodicea ng simbahan, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, This thing saith the Amen. Sino na? Ang Diyos. Magluwas nga ang Amen, ga-agree kita, ngala na sang Diyos. The faithful and true witness. The beginning of the creation of God. Balo ka mga kauturan, no? Ang ma-fix ning aton understanding, maintindihan naton ang mga bagay nga dapat maintindihan. Kung makilala ta ang Ginoo more. The more makilala ta siya, the more maintindihan ta ang mga bagay kung paano niya gindisenyo. Kung ano ang iya tinutuyo sini. The more makilala ta ang Diyos, the more mahangpan ta ang aton kaugalingon. The more mahangpan ta anong plano sang Diyos para sa aton. The more maintindihan ta anong klase kabuhi ang dapat naton igakabuhi.
By knowing God more, knowing His mind. In Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you which is in Christ Jesus also. Ano na? Humble nga panghuna-huna. Amen? Kung basahan natin lang Philippians chapter 2, knowing His manuscript. Kung gusto ta makilala ang Dios, hibaloon ta ang iya pulong. Ano nga ba niya dira? I know thy works that thou art. Ang tinaga nga, Laodiceans, right, ginpasulat. Manuscript, the Word of God. If you want to know God, know His Word. Know His manuscript. Because the Bible will tell us who the true God is. Sinong matuod nga? Diyos. Amen? Know God's manners. Kung anong pamaagi sang Diyos, anong karakter sang Diyos. Ano siya nga Diyos? Amen? Ano nga baldi? True witness siya. Faithful siya. Naintindihan nyo? Amo ng karakter sang Ginoo. Matutom siya nga Diyos. Matuod siya nga Diyos. Gahambal di sang iya omnipotence, sang iya nga omniscience. 15, nanto abala, I know thy works. Gintunaan ta kaina. Omniscience isang Ginoo. Why may nalipod sa Diyos? Ang Diyos na nakabalo sang tanan. Ang problema mo nabalanan sang Diyos. Ang solusyon sinanabalaan sang Diyos. That's why kinahanglan ta magpalapit sa Diyos. Kilalaon ng Diyos ta. Okay? Kaya ra sa iya ang solusyon sang tanan. Why ka pagahambal sa iya? Balaan niya. He's an omniscient God. Know Him more. We will have more understanding, mga kauturan, if we will know God more. That's why gina-introduce siyang kaugalingon niya. He is the Amen. Anong buot sa lingon sila? Pag sila nga Amen, dapat mag-agree ta sa Diyos. Ang ngalan niya nga Amen, ang buot sa lingon sila, so be it. Nga ang buot sa lingon, kitaya, hindi kitang dapat masunod. Hindi tayo pagpa-agrihon ang Diyos sa aton. Kita yang mag-agree sa Ginoo. Pag siling ta Amen, buod silingon Diyos ang matuman. Hindi kita kay kung kaisa, kita ya gusto tang Diyos pasundon sa aton. Lord, daw kabuot man sina sa iya. Oh? Diba? Unbeliever man na sa tuod, Lord, pero daw kabuot man. No? Lord, pasugti lang ko. Masave man na sa siguro. O, kita nyo? Kita yang mapasunod sa Diyos. Ha? Tapos marason ka pa. Balan mo, pastor, wala gidabis ang Kristuhanon da. Wala sang save da nga gwapo. Kamo nga mga laki, masugot ka mo nga wala sa inyo sang gwapo. Sa mga single ta nga mga kalalakinan, masugot ka mo nga wala sang gwapo sa inyo. Silent night. Pati sila daw gaduha-duha man. Kabalo ka mo nga ang kagwapohon, karakter. Ang ginatulog nyo abing nga gwapong hitsura. No? Fair complexion, taas ilong, daw kinudlit nga kilay. Munang iba, nakakas ang kilay, kagkuritan. Oh. Ang bibig nga daw, ilong nga daw kinimpit. Bibig nga daw, never mind. Kapakilala ang Diyos, nga dapat agree ta sa iya. Siyang batuman. Amo lang manners ang Ginoo. Amen? Gusto niya magsunod ta sa iya. Faithful siya nga Ginoo, nga may rason, nga magsunod ta siya, kay faithful siya nga Diyos.
Ang aton pagsunod sa Ginoo, ang aton pag-agree sa Ginoo, kung kaisa, kakadayaan kita nga, gasunod man ko, Lord, nga kabudlay gyapon haw. Sige lang. Huwag pa nagabot ang tiyon. Ang importante diya, mabudlay man o mahapos, ang importante di, gasunod ta sa Ginoo, kay may Dios ta nga matutom. Nga ginhawa ka pa subong, kay bangod gusto mo maginawa? Nga ang mga nagkalamata ito, hindi na to siya gusto maginawa? Ang mga sa ospital na, kita mo, magatinga-tinga na, mapa-oxygen pa? Hindi na kinanglan ng oxygen kung ikaw malang ang makadecide sa pagginhawa mo. Kabalo ka mo nga gaginhawa pa ta? Kay may matutom nga Dios nga nagapaginhawa pa sa aton. Kilalahon tang Diyos ta. Hangpon tang Diyos ta. Faithful siya nga Ginoo. True witness. That's His manner. He's faithful and will never be unfaithful. He's consistent. He's unchanging. He's an immutable God. The same yesterday, now, and forever. Kung faithful is ang una, faithful sa mo, He will be still faithful. Sa palaboton. He never changes. Immutability of God. We need to know our God. Know Him more. You see? Ma-fix ni ang problema sa paghangop ta. Sa spiritual eyes ta. Kaya kung di ta sa makilala, sa gasala ang mga moving ta, mga move ta, mga decisions ta gasala. Nga, away ta nakilala ma yung Diyos ta. Naintindihan nyo? Pero pag kilala ta siya, no, magabayan ta sa tama nga response sa iya. You see? Balaan ta siya mo. Alang-alang nga. Nung duman kong isang inlubong tabla, paglubong sa iya, may naghambal sa akon to, Pastor, ang isa sang iya mga umagad, sa third floor mo, apartment pala, nga lulubngan, tiditog sa third floor, tigin hagdanan pa, punagsaka ginto yung pag nasang nanuna, kuning iban, mga bulak, di ba, mga okay? Nauso naman na subong ang kinanglanon, mahaboy kagid, may padala kagid. Okay? Nauso-uso naman na. Siya iya nagpanagilot, ginto kag magsaka, kag may ginsuksok to. Si Pastor, tanduay. Wala gig ka-inchindi, way gig kita nyo na basta way kaka-inchindi. Kaya sila niya, balaan mo, ti pala hubog tong napatay, ti pabalunan niya, tanduay. Ti gawi pala na sang insaktong panguna-una, gawi pala na sang tao nga nakakilala sa Diyos. The more we know our God, the more we will be guided sa tama nga pagkabuhi. Naintindihan nyo? Oo. Ano magganto ka sa bubon, maghigot-higot ka pa. Kag manabit-habi. Una muna mo sa way pata sa Ginoo, di ba? Way ta pa nakilalang tuod niya Dios. Pag nagganto ka sa may bubon nga daw masiot, o sa lugar nga daw masiot, magsulod ka sa kagulangan, nga, migo-migo, miga-miga, tabi-tabi lang na, ha? Malabay kami di, basi masalapay ka namon. Tapos mahigot ka? Ka-relate ka mo? Ang mga Gen Z siguro daw why na nasa ila. Pero sa mga may mga edad-edad pa, no? May mga edad-edad na sa mga amigo naton sa likod. Kainchindi ni sang akon nga buot silingon. Okay. See?
Nga malabi-nabi, subong iya, sila na nang manabi-tabi sa aton. Greater is He that is in us than he that is in the world. Pag nagsulod kita diraya, ang demonyo among kapanabi-tabi sa aton, nga aman, ang Ginoo nga labing gamhanan ara sa aton. Munang way na tayaga ihaw sang manok kung magpatindog balay. Kagutdan ulo, kag ipadugo-dugo to. Ang iban mahulog pa sa mga sinsilyo nga dumaan. Amo isa may mga balay no nga paggut-gut mo, may mga sinsilyo nga mga dumaan no. Kaya nga man, halad-halad sa mga taglugar. Kay way takakilala sa Diyos ta. Nga ina sila, way ina sila sa aton Ginoo. Sila nang hadlukan sa aton. Kis kay ignorante kita, kitang hadlukan sa ila. Kabalo ka mo may ginuotang demonyo, hindi nakasarang sa aton. Galing kay ignorante kita, kita hadlukan tagyapon. Nasuguon ka kung gabi, mabakal ka langgaw, damo balibad mo. Kay nahadlukan ka sa katubhan. Kay sa isip mo, basi may wakwak. Know God more. No, madugayan na ni review pa lang tamo. Know God more. By knowing God more, okay? Knowing His mind, knowing His manuscript, knowing His manners, knowing His ministry. Paano ka makarelate kag maka-involve sa ministry kung why ka kabalo sa ministry? Anong pinaka-ministry sang Diyos? God, for the Son of Man is come to seek and to save. Our main ministry, our main business are the souls of men. To seek and to save them. By sharing them the gospel. Soul winning. I-share ang kaluwasan nga ra sa imo. Imbitar ka. Dala sila. Kinanglanon maggasto ka. No? Pamiliti para sa ila. Mag-follow up sa ila. Himuan na. Nga aman. Ang kalag sang tao. Among pinakamanggad ta. Amo ning aton main business. Know God's ministry. Isa mo na, makadto ka mo sa iban-siman, anong ministry mo sa inyo, church? Ministry, ano na, ginakao na. Kaya wala ka why ka try nga inchindihon? Why ka involved? Ha? Anong ministry mo simbahan kung ka-inchindi ka, choir member ko, organist ko sa amon, aser ko, driver ko, discipler ko, soul winner ko. Preacher ko. Hello. Area leader ko. Tanong ministry mo. Manuguba, Kuya Pastor, sa simbahan. Gubuon mo gidman ang simbahan kung wala ka ka-inchindi. Halitan mo gidman ang simbahan kung wala ka ka-inchindi. Mula kinanglanon to mag-alam. O sige ka mo, Abi. Very simple na lang a question. Anong gusto nyo? Alam o mango? Pati na, hindi pa ka mo kabalo magsabat? Ha? Ha? Ilabi na subong nga panahon, ay ba pagkanami kung maalam ka? May mga kwarta na yung incentive subong mo. Pag nag-graduate ka nga maalam nga, bira, sa amon sang una, wala gid. Medal lang, trophies, okay? Ribbons. Okay? Subong may ribbon man, graduate. Know God more. Number 2, not only by knowing God more, but number 2, by keeping good manners.
the more nga magklaro ang aton paghangop kung tama ang aton karakter. Bisan ano ang potential ta kung ang karakter ta hindi tama, hindi gid ta mag-alam. Alam ka man tani, pero tamaran ka man magtuon. Alam ka man tani, tamad ka mag-eskwela. Alam ka man tani, pero hindi ka magpatudlo. Mugani, pastor, kay alam na ko, ano pa, hindi na ako magpatudlo. Bala ka mo nga ang alam nga tao, nga patudlo. Ara sa Proverbs. Siling sang Ginoo, He giveth wisdom to the wise. Oh, wise na, hatagan pagid wisdom. Kay ang wise, gapatudlo. Gapa-instruct. Amen? Keep good manners. Pag tama ang karakter ta, mag-alam kita. Diba? Hello? O, pagapamati ta sa aton maestra, garespeto ta sa aton maestra, no? Gapati ta sang iya nga ginatudlo, gatuman ta, mag-alam ka gid. Pag siling sang maestra mo nga, 2 plus 2 equals 4, sundon mo, hindi correct. Ha? Oh. Lain niya kay Pedro kag kay Juan nga, tudlo anay sila. Sila siya maestra. Pedro! 1 plus 1. Sila ni Juan. 2. Juan, tudlo kag karon na. Pedro, pila? Nya 2, ma'am. O ikaw naman, Juan. Juan! 2 plus 2. Sila man ni Pedro. Nya 4. Oh, Pedro, nagtudlo ka man kay Juan? Juan, pila? Nya 4. Tudlo pa gani karon, daman mo tudlo ka pa karon ha. Pedro kay Juan ha. Juan, 4 plus 4, pila? Kay hindi man katudlo na. Siling na lang ni Pedro, dako lang na sa 7. Dako lang na sa 7. Oh, Juan, pila? Nya to alya, ma'am. Ida, eksakto man, dako lang sa 7 mo. Pag amo nang ginatudluan mo, bot na lang. Ha? Ano dako sa 7? How? O, tuwalya! Correct man! Galing kay kung sa math mo ni i-apply, sala na! Aw na ginanglanon, kabaluta mag-inchindi. Mag-angkol ta sa tama nga manners. Keep good manners. Sila dire, anong gusto sang Dios sa ila? Dapat maging responsive sila. Kung anong ginamba sa Diyos, response ka. Hindi ka daw sa wala lang ikaw ya. Maalam bala ng tao nga, mangkuton mo, huwag kasabat-sabat. Hoy! Oh, pila ni, hipos-hipos lang. Huwag katinchindihon. Huwag katangpon. We need to be responsive. We need to be repentant. Kay siling siyang Ginoo di, hinulsol ka mo. Sa katikalon nyo. Pabugal nyo yung material nga bagay. Ha? Sa pag hinulsol ka mo. O, lanta bala. Ano nga ang balda sa verse number 19? As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Anong karakter? Dapat repentant. Pag incorrect kita nga sala kita, hinulsol ta. Kisa, gusto ta i-save ang aton nga nawong magbinutig ta. Pero hindi na tama. Kay intindi ang Diyos nga may kakulangan ta. Balaan sang Diyos nga imperfect kita. Balaan sang Diyos nga wala pa perfecto sa aton. Kay intindi ang Diyos nga kuon ta, kag hinulusulan ta ang aton kakulangan. Kag amo lang gusto sang Diyos. Hello? Hindi correct kita sang Ginoo, hindi pataga pakatig-ata. Hindi kita na mag-alam. Siling ni Mamo, 2 plus 2.
Panubo-nubuon talang kay delikado ng 4 plus 4. 2 plus 2! 3, ma'am? Hindi na 3, 4 na. Basta 3, Gusto lang, kuya, ma'am. Mag-amuna batasan mo. Ging correct ka, pa-correct ka. Ay, sorry, ma'am, 4 gali. Hello? Ha? Balik ka to bala sa 4 plus 4. Hambalon ka nga, hindi na tualya, 8 na. Pagusto lang ko, ma'am, kay tualya nga ako niya. Huwag magamo ka na, hindi ka mag-alam. Paging correct ka, repent. Kaintindi ng Diyos. Diba? Ang tao nga kabalo, mag-ako sa niya kakulangan, dali makagain respect. Pero inang tao nga butigon, balaan na gid, abot na gid, binutig pa. I would rather, respect sa tao nga kabalo mag-ako nga sala siya kag nagahinulsol. Kaysa tao nga, kita mo ng ebidensya, klaro na. Makasiling ka na nga, I rest my case, your honor. Pero hindi pa siya gyapon mag-ako. Wala gina may matabo sa kabuhi niya. Ining klaro na binyo, na-correctionan ka, tapos hindi ka pa mag-ako, why gid? Hindi ka gid mag-alam. Papabilin ka sa kamanguan. Nga bisan sala, sigihon mo lang. Diba? Anong tawag sa imo nga balaan mo sala, sigihon mo, anong tawag sa imo? Alam? Keep good manners. Be responsive, be repentant, be receptive. Amen? Bato na. Kay wala ang Dios nagademand sa pag-imo sa isa kabagay nga malain para sa aton. Basta gindiman na sang Dios maayo na para sa aton. Isa pa rin, be zealous, be revived. Muning nami nga mga good manners. Hello? Good niya character. Pag incorrectionan ka, repent. Pag inambalan ka, response. Amen? Maintain sang zealousness, faithfulness, be revived, be ready. And lastly, tapuson ta. In 10 minutes, I will be done. Para sa third and last point. Number 3, by keen discernment of God's Spirit's leadership. Look at sa verse number 22, katapusan niya verse. Katapusan naman mo. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Pag siling nato niya keen, buot silingon sina sharp, sensitive. Pag siling nga discernment, ang buot silingon sina perception. Okay? Buot silingon makaangkon ka sang anong sharp? Dasig lang bala? Talom? Utok mo talom? Mga buot silingon, kadasig sa imo maghangop. Hello? Okay? Ka-sharp sa imo, hindi Sony. Anong opposite sang sharp? Dull. Di ba? Anong butsilingon sang dull? Habol. Kung hambalan nga nga, buka habol, gitya sang ulo mo. Mano ka makadla, thank you. Pwede amugin man ang response mo kay ti, bisan na muna, way kagapong kay chindi. Huwag kagkahapol, gitya sang ulo mo, thank you, gida. Jalibita. Keen discernment of God's Spirit's leadership. Nantawan niyo na, he that hath an ear. Ano na? Compulsory ni. Nga kabalo ang Diyos tananta may dulunggan. Hikapan nyo, abi, kung narapang dulunggan nyo. Sino ding wala dulunggan?
Ang exempted ang wala dulunggan. Bahala na kung kiwi ng dulunggan mo, basta dulunggan. Kabalong Diyos, tanan nga tao may dulunggan. But silingon, gina-address niya ni para sa tanan. Compulsory. Wala sang exempted Hello? Kasi linggo wala sang mango. Kung ginatry niya nga i-exercise ang pagpamati. Di ba? Oh. Compulsory ni. Hindi ni buot silingon nga, ikaw wala kasi ni, alam-alam magyapon. Ako ya paso, bisa why ko ya pamati, alam-alam ko ya. Why ko ya pamati sa maestra ko? Alam-alam ko ya. Hindi pwede. You see? It is for everyone nga may dulunggan. Ang iban, palong ang dulunggan. No? Siling pasang migo nga pastor, na in love sa akon si Mrs. kaya ang panulok niya sa dulunggan ko daw hopya. Ano man ang porma sang imo dulunggan, importante may dulunggan. This is a call for everyone. Wala exempted Not only it is compulsory, but it is necessary for clarity. Kinahanglanon para masanagan kita. O silingon, kung ikaw naghabol ka, imo sala na kay ang response mo, hindi tsakto. Paras ni sa Ginoo, siyempre kung bago pa lang parehas ta sina, gatanga-tanga. Doga patugon. Di ba, primero pa lang hindi pa man takabalugid. Pero kay kapamati gintry ta nga makaangon ta good character. Good manners. Ga-response we does not only absorb the truth, but observe it. Di ba lang nakabalo na nga pag-abot di primero, di ba galalain panilag lang Anong himuon nila? Anong sunod? Ano dayon? Di ba? Nga, may bago pag sulod mo, tulog-tunog ka rin, Amen! Yes, Pastor! Ay, huya-huya ka pa. Pero gapamati ka, ga-observe ka. You see? Na-absorb mo. Kung di subong, kabalo ka na? Confident ka na? Kabisado ka na? Kabisado mo na? Sino yung nag-alam ka na nga man, saktong manners mo? Pero inang dugay-dugay na, hindi ka pag-apon kabalos ang dapat mo igakabuhi. Dugay-dugay na, kapamuyayaw ka pa imong yapon. Pulo ka nakatuig sa Ginoo. Kadamo-damo na dingalaway ang nagtagsik. Sang walihay. Hello? Uy, kapag kakuha. Pamuyayaw ka mangyapon, kapaluya ka mangyapon. Magbutod lang dyan sang bata mo, kadto ka sa manugluy, 15 ka nakatuig. Di, anong tawag mo sina? Malam? Are you with me? 15 ka nakatuig, di kapag yapon kabalos ang isuksok mo? Sigihon na pa
Necessary for clarity. Keen discernment. Pataluma bala ng imo ano? Pamati mayo. Kinahanglanon ni. Why exempted? It is our responsibility. Let Him. Compulsory, necessary, responsibility. Responsibility ta hindi pwede. Nga si Sir Louie among mamati para kay Brother Junel. Si Sir Louie dapat mamati para sa iya. Kaya ariman si Brother Junel. Hindi pwede nga si Kian mamati para kay Coco. Ha? Kung may shooting siya, okay. Pero kay Ari man siya, di pwede nga. Bad Kian, ikaw lang na mamati, matulog-tulog lang kuya. Di pwede. Responsibilidad tani. Mamati ta. Hindi man pwede nga kuya magtuon para sa imo. Kung teacher ka, tuon ka para sa inyo eh. Una, para sa ugalingon, hindi para man sa inyo eh. Pero ang ginanglanon tadi, una, personal nga learning ni. Okay? It is our responsibility. Let Him hear. Okay? And I hope no nga nakabulig ni sa aton. Ano nga Baldirey? Liwat, suliton ko. Sa last verse 20, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Mensahe niya ni sa iya simbahan. It is particularly para sa iya simbahan. Ha? So we need to understand mga kauturan nga God is just there, willing to help us. Pero kinahanglanon ta, i-develop naton ang keen discernment sa leadership ng Holy Spirit. Hindi ka magpalagpat, hindi lang mag-ikaw-ikaw lang. Hindi ka magdesisyon nga wala ka nagpamati sa hutik sang balaan ng Espiritu. Hindi ka magdesisyon nga wala ka nakapangamuyo sa Diyos. Kay laban-laban ang desisyon mo, magiging desisyon nga dalon kasi na sa paghinulsol pilakadlaw. Amen. I hope gadugay ta dapat no ga-sharp ang aton spiritual vision. Okay? Pag-abot sa mga sitwasyon katulad sini, hindi na ta magsala-sala. Ay, abaw, gagiran na sa Iraq, sa Iran. Oh, di na pinangbumbahan na to. Ano na lang ni? Anong isala-sala mo? Hello? Kung magsala-sala ka, maunta to? Agud kay kwarta sang butika, mabakal kakalusartan. Kagkata press. Magsaka ang imo nga BP. Kung kabalo ta sa Bible, natural na matabo gid na. Ang importante iya, no? Na-develop ang pagtuo ta, kabalo ta, hindi ta pabayaan sa Dios. Musilingko, tiway takabalo. Kung magtalang ang bomba di sang Iran, tumupa gida sa babaw sang aton nga building. Kag mapatay kita tanan. Ti ano gid? Jutay lang lagi minaw. Ano gid kay malangit man ta?
Kag kun amo nang kabubuton sang Dios nga amo nang pamaging mapatay, ta sino kita nga magkontra? Ang importante yan, mapalangit ta. Kaya bisang kapungko ka lang gani, patay, pwede ka mapatay. Nag-inom lang kok. Why na? Patay na. Oh. Nag-inom lang sang cold nga tubig after nag-basketball. Patay. Maka mo, hindi ka mo mag-inom sang cold kung kapoy ka mo. Grabing heartbeat nyo, tapos mainom ka mo cold, gulpi yun. Sideline lang na. Dapat ani, bayaran nyo ko sina. No? Kaya kung sa doktor ka mo sina, may bayad na mo. Mag-inom man ka mo mainit, hindi ka bukal. Base masiling ka mo nga, sunod ko man si pastor, gabukal gid gani. Ay, diin malagi mo discernment man. Ha? Napalok ta ng tila ko. Bisa napalok at least buhi. Ha? Pambihira. Common sense, ha? Kita nyo, nakadlaw ka mo, pero pag may problema sa understanding ta, ay pambihira. Muna kanami isang kabuhi, kung gaalam lang ta sa Ginoo, dako-dako ginang abulig. Bisan anong problema, ato bangon ta, mabuligan ta nga aman, may kaalam ta halin sa Diyos mo. Isa gagmay nga problema, kakaguba ta. Why? Kulang ta kaalam sa Ginoo. You see? Muna nga siling sang Diyos, laygayan ta ka mo. Patuluin nyo ng mata nyo. Ha? May problema sa panulok nyo. May problema sa paghangop nyo. Do not be contented kung ano ka lang subong. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Loving Lord, Heavenly Father, thank you. Sining simple Ginoo nga mensahe. May mga bisita kami, Lord, gabay pa, nga nag-abot sila sa paghangop, nasanagan sila. Ngang kaluwasan nara sa imo, nga kami nga tao mapaimpyerno, bangod sang sala. Salamat, Ginoo Amay, ginhalad mo kabuhi mo, palangga mo kami, bangod sang imo pagpalangga, ginhatag mong imo grasya kag kaluoy. Deserve na mo ng impyerno, pero salamat sang imo grasya kag kaluoy. Nga o Diyos, ginbuligan mo kami and right now, sigurado ng langit nga mong kantuan. May mga bisita kami, Lord, kundi pa sila luwas sa tagi, kaalam mga soul winners, para Ginoo, Lord God, sa pag-share sa ila sang kaluwasan. Kag ang the rest, Ginoo, dala sila sa altar, sa pagpagkikistorya sa imo, in response sa mensahe nga nabatian sa sininga, aga. Buligi kami nga ako namon Ginoo, nga kisa may ara problema sa amon spiritual understanding, sa amon spiritual eye, sa amon spiritual vision. Kag pasalamat kami sa siningaga nga natudloan kami, nabuligan kami, para malikaw kami sa hindi maayo nga resulta. Kag para mabuligan kami, nga mag-angkon kami sang masanag ginuamay, nga spiritual nga panulukan, maintindihan namon ang mga bagay nga gusto mo ipaintendi sa amon, para Ginoo mas spare kami sa kalaglagan bangod sang ignorance. Wala diri Ginoo na base kung ano ang amon potential, na base diri how we understand kung paano kami maggawi in relation sa imo prinsipyo. Paano namo ni i-manage? Paano namo ni gawion? The altar is open for you. You come to the altar. Okay? You come to the altar. Sige. Ang altar bukas. You come. Anong response mo? Be responsive. You come. Balo ka mo during the early centuries, ang mga katauhan sa Ginoo, ang ilang mga meeting place, perti ka yabok, perti ka mga tent revival nila,
grabe kahigko. Pero ang mga tao, hindi mo mapunggan out sa ila tagipusoon, ang ila response sa Ginoo, gatapok ang ila agi bangon sa yabok. They doesn't care. Para lang makapalapit sa Diyos. Dira sa inyo pulungguan, you can kneel down there. It's good nga maging habit naton. No? Yung magpaubos sa Ginoo. Huwag may mahimo ang Diyos pag kita magpakatig-a permi. Hindi ka gid makorek pag tigay mo tagipusoon. Sige, take time to talk to the Lord. Seryosohon ta ng Christian life ta. Hindi ta ni seryosohon mga kauturan. We will regret pag-abot sa tiyon. While it is not yet too late, we need to correct what is needed to be corrected. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much sa response ng imo mga kanakan. We have taken up some good manners. And thank you, Ginoo, nga may ara humility ang imo mga kanakan. Kay ikaw mismo among amon perfect nga model. Binayaan mong langit, nagkarisining kalibutan, you choose a humble life. Simple life. Para ipakita sa amon, Ginoo, wala kami rason. Wala kami right nga magbinugal sa negative nga pagpabugal. Kay ikaw gani nga Dios namon, you choose to live a humble life. Buliging tagsa-tagsa, palama pagi kami, Lord, para hindi kami maintuan sining kalibutan. Kag para kami mismo, makaangkon kami sa tama nga enjoyment sa amon pagkabuhi. Thank you, Lord, sa kayo mo. I-bless mong nabili niya tiniyon. I-bless mong short ng mga meetings. Kag, Lord, ikaw na mag-take care sa inyong mga kanakan. Kabay pang spiritual thirst and hunger. Excitement, magpadayon, Ginoo. Bato na, Lord, ang pagdayaw, pasalamat namon sa imo. Sa ngalan ni Jesus Christ, nga mon Diyos, ang manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen, amen. So once again, mayong aga sa tanan. Kaya balik sa pulungkuan for your short meeting, no, sa kada grupo.